ng mga full support dito po sa ating programa. Palamahan po natin the President, the Honorable Mayor of the City of Manila, Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, at siyempre ang ating Vice Mayor of City of Manila, Vice Mayor Maria Sheila Hani Laguna Pangan. Palamahan po natin. Mahina ho, palakpakan, parang wala ho kayo energy. Palakpakan po natin ang ating mga leaders of City of Manila. So again, ayan, di ba, bigla kayo naglabasa ng cellphone. Kanina parang wala ho kayo ka-energy. Okay. Siyempre, di ba? We are very happy and honored to have here on our program as we launch this Sustansya Rock Nutri-Food, dagdag nutrisyon kay nanay at baby sa panahon ng pandemya sa Maynila. Kasama ko natin ang ama ng punong lungsod ng Maynila, si Mayor Isko. At siyempre, hindi mo magiging successful ang mga programa ho sa lungsod ng Maynila kung wala mo ang ating puting Vice Mayor Hani Laguna Pangan. And so, to give us message sa ating araw po ito at sa ating pag-launch nga po ng programa, tinatawagan po natin so siyempre gusto ko malaman, mga mami, excited mo ba kayo sa programang ito? Yes or no? Yun ang sagot. Mas malakas ko yung sagot ng mga taga Manila Health, no? Sa likod. Okay. Alright, so sa puntong ito, hingan po natin ng mensahe ang ating putihing Vice Mayor ng City of Manila, Honorable Maria Sheila Hani Laguna Pangan. Palakpakan po natin. Sa ating pong panauhin mula sa National Nutrition Council, Executive Director Dr. Azucena Dayamira, mga kapwa kong lingkod bayan sa Pamahalaan ng Lungsod ng Maynila, siyempre po sa pangunguna ng ating punong lungsod, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa ating pong City Health Officer, Dr. Arnold Pangan, at sa buong Manila Health Department, kay Chairman Lenin Bacod, at sa iba pang mga barangay officials, nakasama natin isa magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Sa patuloy po nating pagharap sa pandemyang hatid ng COVID-19, isa sa mga pangunahing pangangailangan na dapat natin bigyang pansin ay ang maayos na nutrisyon ng ating mga kababayan. Ito ay upang tiyakin na malakas ang resistensya at ang sinasabing immune system na siyang unang pinahihina ng virus. Tamang-tama naman itong ating inilunsad na programa ngayong umaga bilang bahagi ng pagdiriwang ngayong buwan ng Nobyembre ng Children's Month. Ay mamamahagi tayo ng tinatawag na Sustansya Rock Nutri-Food sa loob ng 70 araw sa mga sanggol na wala pang 1 taong gulang at gayon din sa mga buntis at mga inang nagpapasuso sa kanilang mga anak. Napaka-makabuluhan ang layunin nito, tulungang palakasin ang pangangatawan at pasibayin ang kalusugan ng ating mga nanay at mga sanggol dito sa Maynila. Bahagi lamang ito ng walang tigil na pagsisikap ng ating pamahalaan lungsod na ipadama ang tunay na malasakit, pangalagaan at mabigyan ng kalinga ang bawat batang Maynila, lalo na sa gitna ng krisis na kinakaharap natin. At ito ay bunga na rin ng maayos at sincero at tamang pamamalakad ng ating pamahalaan, ng ating pinagtititaganang leaders na buong pagmamalaki kong ipapakilala sa inyo. Bilang patuloy sa kanyang kapuri-puring gawain sa loob ng 16 na buwan ng kanyang panunungkulan, siya ay
Itinanghal ng Management Man of the Year 2019 to 2020 ng Philippine Council of Management, ginawaran bilang Best Public Servant of the Year ng Asia Pacific Luminary Award 2020 at People of the Year 2020 ng People's Asia. At ditong nakaraang Biyernes namin po ay pinangaralan siyang muli bilang Man of the Year 2020 ng Asia Leaders Award. Mga kaibigan, ang ating napakasipag, napakasinsero na punong lungsod ang kagalang-galang Francisco Isko Moreno Tomagoso. Thank you. Maraming salamat maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor, ang ating doktora, ang ating partner, at lalo nakapagbigay ng halaga ang kanyang profesyon, no? Na papalad ako bilang mayor ninyo na may partner ako na doktora. Dahil sino bang mag-aakala na sa panahon natin makararanas tayo ng pandemya, no? The last time was 1912. Tagal na sa panahon. Buti na lamang, maraming salamat sa inyo. Binigay niyo ako ng mapagkakatiwalaang Vice Mayor na laging matulungin. Salamat ang laging naman. Si Dr. Fox Pangan ng Manila Health Department at sa po ng aming mga kawani sa Manila Health Department at sa ating Dr. Rosalina Tan, si Dr. Tan, sa ating chairman, Inay Bago, at mga barangay kagawad, sa lahat ng ating health center sa buong Maynila. Okay, let me, mapapasin nyo, siguro kulang-kulang lang tayo ito mga 50 ano, more or less. Pero huwag kayong magkamali. Itong programa to, ang ayaw na ayaw ko sa lahat yung picture taking program lang. Alam niyo yung ibig sabihin? Yung mema lang, mema. May magawa lang. Hindi po. Once we focus, once we know, once we address and reach as many as possible. Today, we are going to address a particular problem in the country. Aba, teka muna, Yorme, di ba Maynila lang ang usapan? Maring tama kayo. Pero, sa pagsasaliksik namin, initially, may lumabas na survey. At ayon doon sa survey, maraming magugutom at maraming magiging malnourished at maraming magiging bansot. Yun yung survey sa pangkalahatan sa buong Pilipinas. Kaya nung nagmi-meeting kami ni Dr. Tan at ni Dr. Fox at ni Hani, immediately sabi ko sa kanila, siyasapin nyo nga sa lahat ng mga health center at community or client, which is kayo, kung totoo na may ganitong nagaganap at lumabas sa pagsisiyasat na mayroong nangangailangan ng nutrisyon sa Maynila, humigit kumulang, kumapit kayo sa bangko, humigit kumulang 40,000 pregnant mother, bagong panganak na nanay, at 6
months to 23 years old. Kaya muli nag-meeting kami matapos mapatunayan na nag-i-exist yung problema. Nag-meeting kami ulit ni Dr. Tan at ni Dr. Pok at ni Dr. Vice Mayor Hani Lacuna kasama ang ating city budget. Immediately naghanap tayo ng pera to address the problem. And that was only 2 months ago. At nakahanap tayo ng 116 million 116 para matugunan, maibsan yung pangangailangan na nutrisyon ng 6 months to 23, buntis, busy kayo sa COVID daw. Nakabong quarantine niyo yung asawa niyo, ha? Sabi niyo lilibang. Lumabas tuloy ang pakwan. At mga nanay na nagpapasuso, kailangan ng sustansya ng ina na nagpapasuso ng anak. Dahil ang kinukuhanan ng sustansya ng 0 age hanggang 6 months ay sa ina. Kaya gusto namin tugunan yon dahil ayaw kong maging bansot ang mga batang Maynila. Dahil alam ko, mahilig kayo sa basketball. Kailangan na high sa basketball. Ngunit, more than that, gusto ko ang mga batang Maynila malusog. Hindi dahil sa mataba. Kasi hindi ko mo mataba, malusog na. Hindi ko mo payat, maglawis na. Ang gusto ko lang, sapat. Tamang nutrition lamang. Kaya, kung napapanood ninyo sa television dyan, yan, nanonood ang lahat ng ating health center, mga kawani ng health center, at sabay-sabay na mag-uumpisa ngayon bago matapos ang taon na palusugin ang mga nanay na posibleng manganib. Tandaan ninyo, posibleng manganib na mahawaan ng COVID dahil mahina ang resistensya dahil sa kapanganganak pa lamang. Mahalaga ang ina sa unang 6 na buwan ng bata. Kaya sa inyo, mga nanay, yung iba sa inyo dito, mukhang kapanganganak pa lamang, ipahinga nyo yan. Sabihin nyo sa mister ninyo, mahirap ang buhay ngayon. Pag nangangalabi, pitikin mo muna yung kamay. Pumod ka na. Dahan-dahan. Masarap, maraming anak. Ako hindi nakaranas. Ako'y solong tagapagmana ng malaking lupain ng nanay at tatay ko. Bulong-bundok din at umuusok pa. Masarap, maraming kapatid. Ako gusto ko 12 anak. Ngunit nagalit yung doktora sa akin. Ang sabi sa akin ng doktora ko, anong tingin mo sa asawa mo, baboy? Biik lang ang bata. Sabi niya, hindi po pwede. Malalagay sa alanganin ang buhay ng ina kapag hindi na-iprepara ng maayos ang panganganak. Kaya may pacing. Hindi ko kayo inaawat mag-anak ng mag-anak. Pero una, kailangan yung lalaki o yung ina responsable. Responsable una sa kalusugan. Pangalawa, siya. Hindi pwedeng
Hindi pwedeng kalabit lang ng kalabit. Kailangan may pagpaplano, may paghahanda. Sasabihin niyo yun, dahil yun ay responsibilidad niyo. Bawat bibig ay responsibilidad. Bawat bibig sa pamilya ay responsibilidad ng magulang. Lalo pa ngayon, mahirap ang panahon. Ngunit, kahit ano bang pagsubok na ating susuungin, habang tayo'y abalang-abala, harapin ang pandemya, ang inyong pamahalang lungsod ay tugon ng tugon ng tugon sa pandemya. Hindi po pwede nakakaligtaan na natin yung ibang mga suliranin sa ating lungsod. At ngayon ay simbolo, kayo na naparito ay 10 nakasama sa buong Maynila, humigit kumulang 40,000 individual. Bata, nanay na buntis, at nanay na bagong panganak. Yan ang sagot ng lungsod sa mga naitala ng mga scientifico sa pag-aaral sa lipunan at napabilang ang pag-aaral sa katatayuan at kalusugan ng mamamayan. Kaya kumanta kayo, kami ay patuloy na magsisiyasat at gagawa kami ng mga aksyon na may basihan. Hindi yung may malang, may magawa lang. Hindi po. Kasi gusto ko maging masinop. Wala tayong pera eh. Meron pang gobyerno. Pero kahit ganong hirap, huwag nyo nang problemahin yun. Hayaan yung problemahin namin yun. But may hinihingi naman ako. Kung kami nagsisinop, kung kami nagiinam, o nagiging episyente, may hinihingi naman ako sa inyo. Bawas muna chismis, ha? Bawas muna yung sa letrang B. Bawal muna ang muntahan. Hindi naman bawal. Kasi sinasabi ko lang, maging responsable rin tayong mamamayan. Hindi lang ina, hindi lang ama, kundi bilang mamamayan. Dahil may panganib pa. O ngayon, magsisurvey ako. May itatanong ako sa inyo, walang tamang sagot, walang maling sagot. Kung ano nararamdaman nyo lang. Okay. Simple lang yung tanong ko. Ang sagot ay oo o hindi. Ang tanong, totoo bang nakamamatay ang COVID-19? Ba't yung pag-usong-subukan? Hindi, curious lang ako. Hindi po. Huwag talaga. Sabi na yung mga anak ninyo. Yung iba, gumagabay pala. Yung iba, kalong-kalong nyo pa. Paano ka kayo pinamahan? Sino mag-aalaga sa kanila? Sino magmamalasakit sa kanila? Meron naman. Pamahalaan. Doon, sa Marikina. See? Mas maganda na ang bata habang lumalaki, katabi niya ang magulang niya. Kaya mag-iingat kayo. Talagang may panganib pa. At ang panganib nanggagaling sa laway. Tignan nyo, ha? Laway. Ano ang tumatalsik sa chismisan? Todas ka na. Di ba? So, minsan, ano lang eh, basic. So, ito naman, hinihingi ko sa inyo yan. Sobrang hinihingi ko sa inyo dahil kahit anong gawin ng pamahalaan, kung magpapabaya tayong mamamayan, malalagay tayo sa alanganin. Alam naman natin na talaga may namamatay kasi wala pang gamot. O ngayon,
Kung sakali, ito, pumanatag kayo. Basta fundamental, disiplina, ha? Pero kung sakali, may awa ang Diyos, katulad ng nabalita na, ang inyong pamahalang lungsod ay ilang buwan nang nakikipag-usap. Ulitin natin, ha? Nakikipag-usap. Sinusubukan pa lang ng gamot, nakikipag-usap na ang inyong pamahalang lungsod. Nung gumanda ang resulta ng gamot, nakikipag-usap na ang inyong lungsod. Ngayon, patuloy tayong nakikipag-usap sa mga kilala at nire-respeto ng kanyang komunidad sa international pharmaceutical community. Okay. Ano ang dulot na maganda sa inyo noon? Ibig sabihin, kung sabihin tayo magdisiplina lang kayo, hindi kami titigil sapagkat tanging ang inyong lungsod, ang ating lungsod, tayo mga batang Maynila, hindi man sapat, pero garanti ako sa inyo ito. Sumpay man ang langit at lupa, bukas, halimbawa, bukas sa bukas, may gamot, kumpirmado, sertifikado, bukas sa bukas, may gamot tayo. Bakit? Kasi si Vice Mayor at ang inyong lingkod at ang buong Konseho ng Manila, nagtabi ako ng pera. Wala na tayong pera, pero nagtatabi pa ako ng pera. 200 billion nakalutang sa hangin. Opo, 200 billion pera nyo nasa bangko. Hindi ko talagang ginagalaw. Kahit na magandang ipit-ipit tayo, lahat ng pwede pa natin isaliya na hindi na magkapakipakinabang na sa tao ngayon. Itinagin ko na yung 200 billion. O ngayong araw na ito, ngayon habang nandito tayo, dinidiskurso sa Konseho ng Maynila, additional 50 million. Bakit ko itinabi? Tinabi nyo, ha? Para maramdaman ninyo yung logic. Bakit ko itinabi yung pera? Huwag naman loobin ng Diyos. Huwag naman. Hindi tayo umabot. Pero, at least, ano man ang iniisip nyo ngayon, ano man ang kanuman ninyo ngayon sa mga anak ninyo, tiyak, pagdating ng araw o takdang araw, may gamot para sa kanila kahit wala na tayo sa mundong ibabaw dahil ang siyudad ng Maynila ay naglagak ng pera para sa kaligtasan ng bawat batang Maynila. Kaya hindi kami titigil. Mukha lang tayong maraming pera. Pero sa totoo wala. Kaya naman, alam ko sa bawat isa sa inyo, ang una niyong inaasahan, kamag-anak. Pagkatapos doon, wala na kayong matatakbuhan. Tama mali? Saan kayo tatakbo? Sa pamahalaan. At dito, ipararamdam namin sa inyo, may kaagapay kayong pamahalaang lungsod ng Maynila. Kaya siguro hindi naman kabigatan. Iwasan natin yung pagsasama-samang walang paguluhan. Pag may lamay, bumati ka, makidalamhati ka. Tapos huwi mo na. Nyang ka na. Pag kinalamit ka ng mister mo, pitikin mo sa lirik. Saka na muna. Kailangan talaga maging responsable tayo. Kailangan. We really need to be responsible to ourselves, to our children. And we, in the government, we will be responsible to our mandate. Yan ang garantiya ko. So muli, maraming salamat, Dr. Fox Pangan. Maraming salamat sa ating mga doktora, nurse, medical frontliners na tutugon sa programang ito
ng ilang linggo, ng ilang buwan. Umpisa lang to, sunod-sunod na ito. At maraming salamat sa inyong pakikiisa at pagbibigay ng halaga sa pagtugon sa panawagan ng pamahalaan, ayusin natin ang nutrisyon ng mga anak natin. Maraming salamat sa inyo. Mahalin niyo ba ang inyong sarili? Mahal ko din kayo. Pag minahal ninyo ang inyong sarili, hindi ako titigil. Kanina, marami na nakapansin, nangingitim daw ang mata ko. Huwag kayong mag-alala. Maliwanag pa naman. Diba yung walang tulog? Ang mahirap yung walang gising. Pag-sisipag kami. Inarulit-ulit. Paniwala kayo. Taawaan ako ng Diyos. Bigyan ako ng lakas ng pangangatawan, hindi talaga ako titigil. Hanggat hindi natin nililigtas ang lahat hanggat maaari. So, maraming salamat. At bilang huling paalala, patuloy kayong manalig sa Diyos. Hinihikayat ko kayo magpasalamat, humingi ng gabay at tulong at kapatawaran. Someday somehow makakarang sila. Magandang umaga sa inyo at pagpalain nawa kayo ng buong Manila! God first. Thank you.